Melanie POV. Nag-alibay na lang ako kay Lola Clarita na nag-leave muna ako sa trabaho para hindi niya malaman na nag-resign na ako. Bala ko sanang maghanap na kagad ng bahay. Pagkagising ko kanina ngunit nalibang ako sa usapan namin ni Lola habang tuwang-tuwa naming pinapanood si January habang naglalaro. Sa tinagal-tagal na panahon ay parang ngayon ko lang naranasang mag-relax, lalo na't napakaganda ng bahay ni Lola. Kagabi nga ay napakasarap ng tulog naming mag-ina. Dahil naka-aircon pa kami, bukod sa napakasarap humiga sa malambot nilang kama. Maging ang tubig na ginamit ko sa shower ay maligamgam. Ngayon lang naman ito, kaya enjoyin ko na. Baka bukas makalawa ay aalis na rin kami dito. Minsan ay napapaisip ako kung tama ba na itinago ko si January sa ama nito. Nagiging makasarili ba ako? Kaya ko ba siyang bigyan ng maayos na buhay? Sigurado napakaganda ng buhay ang mararanasan niya kung si Noel ang kasama niya. Kagaya na lang ngayon kung kay Noel siya mapapupunta, ay araw-araw niyang mararanasan ng ganitong luho na kahit kailan na hindi ko maibibigay sa kanya. Kaso, paano kung ipagpilitan ni Noel ang full custody? Paano naman ako? Hindi ko kayang mabuhay na wala sa akin ang anak ko. Ikamamatay ko yun. Selfish na kung selfish, basta hindi ko kayang mawala sa akin ang aking anak. Iniisip mo na naman ba ang walang hiyang tatay ng anak mo? Napapitlag ako sa boses ni Lola Clarita. Nagugulat na lang ako sa kung paano siya magsalita. Napakabait ng pagkakakilala ko kay Lola, ngunit ngayon ay naninibago ako sa mga salitang lumalabas sa bibig niya. Gigil na gigil talaga siya sa tatay ni January. Sobrang napalapit na kasi ng loob niya sa bata, kaya ganun na lang ang reaksyon niya nang malaman niya tungkol sa ama nito. Mahal mo pa ba? Tanong niya sa akin. Napayuko ako at hindi ko man lamang kung anong mararamdaman ko. Hindi ko po alam, bastang alam ko lang ay ayaw ko na siya sa buhay ko. Malungkot ko pang pag-amin kay Lola. Sa ngayon ay mas gusto kong kami lang ni January. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung papasok sa buhay namin si Noel, kaya hanggat maaari ayaw ko siya sa buhay namin. Hindi kita masisisi. Nakita ko lahat ng paghihirap mo simula pa noong pinagbubuntis mo si January. Natural lang na ganyan ang maramdaman mo. Ito lang ang masasabi ko. Huwag kang basta bibigay sa kanya. Tandaan mo lahat ng pinagdaanan niyo mag-ina. Hindi ko po nakakalimutan yun. Nakaraos nga kami ni January na kami lang sa mahabang panahon. Kaya hindi siya kawalan sa amin. Walang pagpapanggap ng sabihin kong mga katagang yon. Nandito lang ako para sa inyo ni January. Para ko na kayong mga apo. Hinding-hindi ko hahayaang apihin ka pa ng kahit na sino. Hindi ko mapigilang yakapin siya. Gumaan ang pakiramdam ko dahil nakatagpo ako ng kakampi sa katauhan ni Lola Clarita. Humiwalay ako ng yakap nang pumasok si January. Nanay, basahan niyo po ako ng books. Yaya nito sa akin. Napangiti ako ng lihim. Kahit kamukha ni January si Noel, marami naman siyang naman ng ugali sa akin. Napakahilig ko ring magbasa ng libro noong ganitong edad pa lang ako. Pwede bang ikaw ang magbasa at nakikinig na lang si nanay? Wika ko. Hindi man lang tumutol si January. Sa halip ay lalo pa ito naging excited dahil sa narinig. Sige, doon tayo sa salas habang nagbabasa si January. Yaya ni Lola Clarita. Sabay-sabay kami nagtungo sa salas upang doon ituloy ang aming ginagawa. Nakadalawang children's book na si January nang mapagod ito sa pagbabasa. Nauwi na lang to sa paglalaro ng kanyang laruan habang nakaupo sa sahig. Iiwan ko sana muna siya upang bumalik sa aming silid. Hindi pa kasi ako nagsusuklay pagkatapos kong maligo kanina. Nagkaayayaan kasi kagad kami na magpunta dito sa salas. Nanay, saan ka pupunta? Ani Jandy na mapansing paalis ako. Magsusuklay na muna si nanay baby. Malambing ko sagot sa kanya. Bigla itong tumayo at tumakbo paakyat ng hagdan. Ako na lang pong kukuha ng suklay. Malakas itong sigaw habang tumatakbo paakyat sa aming silid. Nagkatinginan kami ni Lola Clarita at sabay kami napangiti. Mabilis din tong nakabalik na daladala ng suklay. Nanay, gandahan niyo pong suklay niyo ha, para kayong pinakamaganda sa lahat. Anito habang inaabot sa akin ng suklay. Bakit? Akala ko ba sabi mo maganda na si nanay mo? Nakikipaglarong tanong ni Lola Clarita. Sabi po kasi ni Tito Noe, pinakamaganda daw po ang girlfriend niya. Si nanay kayang pinakamaganda sa lahat? Nakangusong sabi ni January. Napatawa ng malakas si Lola sa sinabi na yun ni January.
Sinong Tito Noe? Tanong ko sa anak ko dahil noon ko lang narinig ang pangalan na yon. Apo ko si Noe. Nagkita sila dito ng isang araw. Salon ni Lola Clarita. Ah, tugon ko. Nagring ang phone ni Lola. Speaking of, anito pagkatapos makita ko sino tumatawag. Tumayot medyo lumayo si Lola upang kausapin ang tumatawag. Maya-maya pa'y malakas tong nagsalita. Janry, may pasalubong daw si Tito Noe na fried chicken para sa'yo. Malakas na sabi ni Lola. Nakita kong pagaliwalas ng mukha ni Janry. Yay! Malakas at tuwang-tuwang sagot ng anak ko. Nagmamadali itong nagtungo sa malaking kahon ng kanyang mga laruan at parang may hinahanap. Ilang saglit pa ay mukhang nakita na nitong paket, dala-dala yon papalapit sa akin. Nanay, magpaganda ka po para makita ni Tito Noe na mas maganda ka pa sa girlfriend niya. Anito habang hawak ang makeup kit. Napatawa ako sa sinabi nito. Napaka-competitive talaga ng anak ko pagdating sa beauty ko. Parang hinaplos ang puso ko dahil sa paningin niya ay si nanay ang pinakamaganda. Kaya naman kinuha ko yung makeup kit at kunwari nagmi-makeup ako. Siya namang lapit ni Lola Clarita na natatawa sa ginagawa naming mag-ina. Nanay, hindi naman po kita yung nilagay mo. Ako na po maglalagay. Anito at mabilis na inagaw sa akin ang makeup kit. Wag na anak, si nanay na lang. Mabilis na napahidan niya ako ng eyeshadow sa pisngi ko. Maluwang ang ngiti ni Lola Clarita habang natatawang pinapanood ang ginagawa ni January. Wala na akong nagawa kundi hayaan na lang si January dahil natatawa na rin ako. Narinig ko pang tinawag ni Lola si Ate Elma at enjoy na enjoy silang pinapanood na minumorder ni January ang aking muka. Hindi pa ito nakontento at tinabi nito ang brush, halip ay daliri na lang ang kanyang ginamit. Tumakbo ito pabalik sa kahon na kanyang mga laruan at may kinalkal ulit. Pagbalik dito ay may hawak nitong lipstick at agad yung pinahid sa aking labi. Ang lalakas ng tawanan ni na Lola at Ate Elma. Gandang-ganda naman si Janry sa akin at sinisipat pa nito ang bawat anggulo ng mukha ko. Nanay, ikaw nang pinakamaganda sa lahat! Buong paghangang sinabi ni Janry. Lalong nagsitawanan si Lola at Ate Elma. Hindi ko man nakikitang mukha ko ay nakikinikinita ko na kung anong itsura ko dahil nakita ko na minsan kung paanong pinaglaruan ni Janry ang mukha ni Lola Clarita. Habang nagtatawanan kami ay bigla na lang nalaki ang mga mata ni Janry. Agad nitong itinalsik ang hawak na lipstick at bungong halit ng iyak. Nagtaka ako kung bakit bigla na lang tong umiyak. Napansin ko rin ang panlalaki ng mga mata ni Lola Clarita at Ate Elma na nakatingin sa aking likuran. Buong pagtataka akong pumihit para sundan kung ano man ang kanilang tinitignan. Laking gulat ko nang makita ko si Noel na nakatayo malapit sa amin. Titig na titig ito sa mukha ko. Napatayo ako sa sobrang gulat at hindi na muling nakakilos. Naagaw na atensyon ni Noel si Janry na ngayon ay umiiyak pa rin. Mabilis itong lumapit sa anak ko at agad siyang binuhat. Huwag ka nang umiyak, hindi naman ako galit. Masuyong bulong nito kay Janry. Parang may kung anong nagliparan sa aking dibdib na makita ko sila na magkasama ngayon. Nanay! Humihikbing sabi ni Janry habang nakatingin sa akin. Natutup ko ang aking bibig nang makita kong rumihistro sa mukha ni Noel dahil sa narinig. Unti-unting nagbago ang reaksyon ng mukha nito at nagpapalit-palit ang tingin niya sa akin at kay Janry na parang nakakita ng multo. Kinakabahan ako na patingin kay Noel na ngayon nalalaki ng mga mata na parang hindi makapaniwala sa kung ano man tumatakbo sa isipan nito. Kukunin ko sana si Janry ngunit umiwas siya at hindi siya ibinigay sa akin ni Noel. Mas lalo pa nitong hinigpitan ng pagkakayakap sa anak namin. Maghilamos ka muna. Anito sa akin. Saka ko palang naalala kung anong itsura ko. Kaya patakbo akong umakyat sa silid. Melanie POV. Napailing na lang ako na makitang itsura ko sa salamin. Para akong clown na hindi marunong mag-apply ng makeup. Tuwing magkikita na lang kami ay palagi na lang ako mukhang tanga. Hindi ko tuloy maintindihan kung alin ang uunahin ko kanina. Ang itagong mukha ko o ang itagong anak ko. Nandun naman si Lola Clarita kaya alam kong hindi nito pababayaan si Janry. Sandali. Apo ni Lola si Noel? Oh my God! Pinaglalaroan ba ako ng tadhana? Narito ako ngayon upang takasan si Noel. Ngunit sa lahat naman ng lugar ay dito pa talaga kami makikita.
Paano ko pa siya matatakasan? Nilinis ko ang aking mukha at nag-ipon na muna ako ng lakas ng loob bago bumalik sa baba upang harapin si Noel. Wala na sila sa salas nang bumaba ako. Kumakain sila, ani Ate Elma nang makitang hinahanap ko si January. Nagtungo ako sa kusina at nadatnan ko silang kumakain na. Magkatabi ang aking mag-ama, kumakain ng drumstick si January. Hinahalo naman ni Noel ang spaghetti. Pagkuhan ay sinubuan si January. Wala namang kagatol-gatol na tinanggap yun ni January. Dati ay pinapangarap ko makitang ganitong eksena. Ang makasama ni January ang kanyang ama. Pinangarap ko na lumaki siyang may ama sa tabi niya. Ngunit ngayon na hindi ko na maintindihan ang aking nararamdaman. Basta nakakaramdam ako ng takot ngayong nakilala na siya ni Noel. Lalo na't sigurado kong alam na ni Noel na siyang ama ni January. Kumain ka na rin, Melanie. Ito na lang ang lunch natin. Alok ni Lola Clarita. Sige po, tugon ko sa kanya at umupo. May nakaredy ng pinggan sa table. Siguradong inihanda yun ni Ate Elma. Bilog ang table kaya kahit sang pwesto ay magkakaharap kami ni Noel. Napalingon si Noel sa direksyon ko. Binaling kong tingin kay Janry na nakalimutan na yata ako dahil sarap na sarap ito sa kinakain niya. Si Noel naman ay panayang hagod sa likod ni Janry at halatang giliw na pinagmamasdan ng anak. Bigla siyang lumingon sa direksyon ko at huling-huli niya na pinagmamasdan ko sila. Kunwari na lang idinukuan ko ang bakat ng manok at nagsalin ako sa aking pinggan. Melanie, siya ang sinasabi ko sa yung apo ko, si Noe, wika ni Lola Clarita. Pagkuwan ay nilingon nito si Noel. Noe, siya naman si Melanie, ang nanay ni Janry, ani Lola. Pinakalma ko ang aking sarili na magsalubong ang aming mga mata. Nice meeting you, wika ko. Kunwari ay baliwala kong sabi dahil ayokong ipahalata kay Lola na kilala kong apo niya. Kumunot ang noo ni Noel dahil sa sinabi ko. Kamusta ka na? Parang may ibig sabihin ng tanong nito habang nakatitig sa mukha ko. Kinabahan ako dahil baka kung anong sabihin ni Noel. Nananalangin ako na sana'y wala tong banggitin o magpahiwating na magkakilala kami. Hindi pa akong handang ipakilala siya kay January. Inilahad pa niyang kanyang kamay na kunwari pa'y makikipagkamay. Nakatingin si Lola kaya alinlangan akong inabot ang kamay nito. Nice meeting you too. May di ng bawat pagbigkas niya ng mga salita. Naramdaman ko ang pagpisin niya sa aking kamay kaya agad ko yung hinila, ngunit hindi niya ito pinakawalan. Nang pangalawang bawi ko sa aking kamay saka pa lang siya bumitaw. Itinuan ko ang pansin sa pagkain dahil ramdam kong hindi niya ako nilulubayan ng tingin. Tito Noe! Hindi ba sabi ko sa'yo maganda si nanay? Biglang nagsalita si Janry, kaya napatingin ako sa kanya. I know, mabilis na tugon ni Noel sa anak. Mas maganda pa po siya sa girlfriend mo, ani Janry. Nakita na ba ni Janry si Laika? Noe, kailan mo ba ipapakilala yung sinasabi mong girlfriend mo? Para naman matupad na rin yung pinangako mong apo sa akin, singit ni Lola. Bigla ako napasulyap kay Noel. Ganon din ito sa akin, muli kong ibinalik sa pagkain ng aking atensyon. Hindi pa pala sila kasal ni Laika. Nakakapagtaka na may anak na sila pero hindi pa rin ipinapakilala kay Lola. Kaya naman pala sabik na sabik si Lola na magkaapo. Malapit na la. Actually, kilalang kilala mo siya, wika ni Noel. Sa bagay, magkababata sila ni Laika. Natural lang na kilalang kilala din siya ni Lola Clarita. Sus! Puro ka pangako, tumatanda ka na, napag-iiwanan ka na ng mga kaedadan mo. Tuloy-tuloy na litanya ni Lola Clarita. Pangako Lola, hindi matatapos ang taon na ito na hindi kami naikakasal. Mariing winika ni Noel. May diin ang pagkakasabi ni Noel kaya hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya. Nakatingin ito sa akin. Pakiramdam ko ay sinadya niyang marinig kong mga sinabi niya kung bakit ay hindi ko alam. Marahil ay para ipamukha sa akin na matagal na kaming tapos, kaya wag na akong umasa at manggulo. Kung inaakala niya na maapektuhan ako sa mga sinabi niya, ay nagkakamali siya. Wala na akong pakialam sa kanilang dalawa. Sa sama ng ugali niya, napakamalas ng mapapangasawa niya. Excuse me, cute na sabi ni Janry at tumayo, naagaw nitong atensyon namin. Alam ko na kaagad na tatakbo ito papuntang banyo dahil mukha itong namimilipit. Saan ka pupunta? Tanong ni Noel sa tumatakbong si Janry.
Magsi-CR po, sigaw ni Janry dahil nakalayo na to. Nakita ko sumila ng ngiti sa labi ni Noel. Noe, alam ko namang marami kang kaibigang binata. Bakit hindi mo ipakilala tong si Melanie sa mga kaibigan mo? Ani Lola Clarita. Muntik na ako mabilaukan sa sinabi ni Lola. Nakakagulat si Lola. Bakit ba kasi bigla na lang to nagsasalita ng ganun? Ilang sandali rin natahimik sa kusina. Oh, hindi ka na nakasagot. Sabi ko ipakilala mo si Melanie sa mga kaibigan mong binata. Ulit ni Lola Claritang hindi sumasagot agad si Noel. I don't think that's a good idea. Malamig na tugon ni Noel. Bakit naman? Sa ganda ni Melanie, hindi na sila lugi sa kanya. May anak na siya. Maikling sagot ni Noel. Para tuloy akong nainsulto sa sinabi nito. Ganun ba kababa ang tingin niya sa mga dalagang ina? Alam naman niyang siya ang may kagagawa ng pagbubuntis ko. Ang sama talaga na ugali. Mabuti na lang talaga't hindi kami nagkatuluyan. Kung inaakala ni Laika na para siyang tumama sa loto, ay nagkakamali siya. Para siyang kumuha ng bato na ipinukpok sa ulo. Ano naman ngayon kung may anak na siya? Marami kayang naliligaw kay Melanie. Pinagbubuntis pa nga lang niya si Janry. May doktor nang naliligaw sa kanya. Si Dr. Olivares, hindi ba Melanie? Kwento ni Lola Clarita sabay lingon sa akin. Napatingin naman ako sa kanya at muli na naman akong nagulat sa sinabi nito. Ano ba itong si Lola? Walang preno kung magsalita. Po? Tanggi kong nasabi. Kontakin ko kaya si Dr. Andrew Rufino. Anak yun ng amiga ko. Napakagwapo at napakabait ng batang yun. Balita ko binata pa rin at mag-focus na lang siya sa anak namin, kay Janry. Mariing tugon ni Noel. Sige po Lola, handa na po akong tumanggap na manliligaw. Kailangan ko rin ng makakatuwang sa buhay. Hindi naman po habang buhay na mag-isa lang ako. Tugon ko sa sinabi ni Lola. Sinadya ko talagang sabihin yon sa harapan ni Noel. Akala niya siya lang itong nakamove on na. Hindi naman pwedeng silang mga nanakit sa akin ang siya lang masaya sa buhay nila. Narinig kong paghampas ni Noel sa lamesa. Pareho kami napatingin ni Lola sa kanya. May langaw. Anito, hindi naman siya masyadong pinansin ni Lola dahil hindi pa tapos si Lola sa topic niya. Tama lang yan Melanie. Kalimutan mo na yung tatay ni Janry at magsimula kang muli. Ani Lola. Janry needs his father. Kung makasal siya sa iba, ano na lang mararamdaman ng bata? Singit ni Noel. Napataas naman ang kilay ko. Ang kapal naman ng mukha niyang sabihin yun ay siya nga itong may sarili ng pamilya. Ano kayang mararamdaman ni Janry kapag nalaman niyang ibang pamilya ng ama niya? Ibalik ko kaya sa kanyang tanong na yan. Walang kwentang ama niyang si Janry. Pagkatapos niyang magpakasarap kay Melanie, iniwan niya to para mamangka sa ibang ilog. Kung hindi ba naman manyak? Dire-diretsong litanya ni Lola Clarita. Biglang nag-uubo si Noel sa pwesto nito. Lihim ako natawa. Sapul na sapul ang walang hiya. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Lola kapag natuklasan niya na sariling apo niya ang tinatawag nitong manyak? Manyak po talaga yun. Hindi na kontento sa isa kaya naghanap ng ibang bababaran. Ilan na kayang babaeng niloko niya? Gatol ko pa. Nakita ko sa mukha ni Lolang pagsang-ayon sa akin. Kaya wag na wag mong ipapalapit si Janry sa ama niya at baka mahawa ng kabulastugan. Dugtong ni Lola. Tumikim naman si Noel at nagsalita. Sa tingin ko, dyan kay Janry mukhang galing sa matinong similyang batang yan. At nararamdaman ko ng ama niya hindi kagaya ng inaakala nyo. Anito, napatawa ako ng mapakla. Ang kapal, mahina kong sabi. Kumunot ang noon ni Noel na mukhang narinig ang sinabi ko. Kung hindi siya mabuting tao, bakit mo minahal? Bakit hinain mo pang magbunga ng isang Janry? Anito tumitig sa akin. Aba at nakuha pa nga talaga akong tanungin ng damuho. Dahil magaling siyang umakting at mambilog ng ulo, tugon ko at sinalubong ang titig niya. Paano kung hinanap ka pala niya kaso nagdesisyon ka kaagad na layuan siya? Ganti ni Noel. Muli na naman ako napatawa ng hilaw. Hindi ako nang iwan sa kanya. Nakipaghiwalay siya sa akin dahil iba ang mahal niya. Ginawa lang niya akong panakip butas. Gigil kong sagot. Paano kung mali ka ng akala kaso nagmamadali kang umalis? Kaya hindi mo nalaman kung ano talagang nararamdaman niya para sa'yo. Ani Noel. Si Lola Clarita naman ay palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Noel at nagugulat sa pagtatalo naming dalawa. Tinanong ko kung mahal niya yung babae niya. Hindi siya tumanggi. Pero nung tanungin ko siya kung mahal niya ako, hindi man lang siya nakasagot.
Mariing tugon ko. Bakit basta mo nalang tinanggap? Kung talagang mahal mo, sana pinaglaban mo. Kaso pinagtaguan mo pa. Anito, malakas akong napabuga ng hangin. Grabe siya, hindi ko na talaga kayang magtimpi pa sa mga pinagsasabi niya. Sinabi ko sa'yo na kapag lumabas ka ng pintuan, hindi mo na ako makikita kahit kailan. Pero anong ginawa mo? Lumayas ka pa rin at pinuntahan siya. Galit na galit ko siyang sinumbatan. Napatayo pa ako sa sobrang panggigigil ko sa kanya. Hindi ko na napigilang mapahampas sa lamesa. Napatayo na rin si Noel at tinampas din ito ng mas malakas pang lamesa. Nagsalita ito ng ubod ng lakas. Bumalik ako dahil mahal kita. Napatda ako sa narinig. Hindi ako nakasagot. Biglang tumahimik ang buong paligid na parang may dumaang anghel. Katahimikan. Walang hiya kang damuho ka. Ikaw palang walang kwentang ama ng baby Janry ko. Galit na sinugod ni Lola Clarita si Noel. Nanlalaki ang mga mata nito habang hinahataw ng walis tambo ang apo. Ipinalangin niya na huwag magkrus ang landas naming dalawa. Dahil kahit sino pa siya, sisiguraduhin kong pagbabayaran niya mga kasalanan niya sa inyong mag-ina. Buong akala ko'y kagaya ng mga napapanood at nababasa ko sa mga nobela ang magiging paghaharap ni na Lola at Noel. Yung tipong away ng mga mayayaman, agawan ng yaman, siraan ng reputasyon o kaya naman ay parang mafia, bantaan at takutan. Hindi ko naman nakalaing ganitong parusang gagawin ni Lola Clarita. At na lamang gagawin niya talaga kahit pa nito sa sariling apo niya ang nakabuntis sa akin. Hindi man lang nag-aalinlangan si Lola Clarita na paghahampasin si Noel ng walis tambo. Dahil sa gulat ay hindi na nakaiwas si Noel. Nakailang hampas pa si Lola. La, masakit na! Ano ka ba? Napapasigaw si Noel dahil sa sakit. Ilang beses ba naman kasi itong tinamaan ni Lola? Hindi na ako bata. Hindi mo na dapat ako pinapalo. Protesta ni Noel. So, pinapalo pala talaga siya ni Lola nung bata pa. Hindi na ako magtataka. Salbahe talaga. Hindi kita papaluin. Bubugbugin lang kitang lintik ka. Tugon ng matanda. Patuloy pa rin si Lola habang sinasalag naman ni Noel ang bawat paghahataw sa kanya. Kaya hindi kami pumupunta ni Dad dito eh. Anito na patuloy pa rin sa pagsalag. Napatingin ito sa akin. Babe! Anito na waring humihingi ng saklolo. Umikot ang mata ko sa sinabi nito. So babe na niya ulit ako dahil binubugbog siya ng lola niya. Nagtatakbo ito palapit sa akin para magtago sa likuran ko habang nakakapit sa akin magkabilang braso. Babe, pigilan mo si Lola. Bubugbugin niya talaga ako. Umikas ako upang iwaksi ang mga kamay niya at saka ako lumayo sa kanya. Pati naman ako ay idadamay niya. Layuan mo ko, baka tamaan ako. Inis kong sabi dito. Walang nagawa si Noel kung hindi ang magtungo na lang sa sala upang umiwas kay Lola. Ngunit hindi niya akalaing susundan pa rin siya ni Lola. Hanggang doon, kaya naabutan siya nito at sapul siya sa puwet. Aray! Malakas na daing ni Noel. Napadapa ito sa sofa at namimilipit sa sakit. Ngunit hindi pa tapos si Lola sa kanya. Hahampasin pa sana siyang muli. Kaso mabilis ng sinalo tinawakan ni Noel ang tambo na ihahampas pa sana ulit ni Lola sa kanya. Inagaw niya ito at patakbong lumayo. Lola, baka makita tayo ng anak ko. Nakakahiya. Angal ni Noel. Nahiya ka pa sa anak mo pero hindi ka nahiya nung iwanan mong nanay niya. Panunumbat ni Lola. La, hindi ko sila pinabayaan. Maniwala ka. At isa pa, hindi ko naman alam na buntis na pala si Melanie. Ani Noel. At kaya mo pala siya iniwan dahil akala mo hindi siya buntis. Lalo pang nanggigil si Lola dahil sa sinabi nito. La, hindi po sa ganun. Pwede po bang kami na muna ni Melanie ang mag-usap? Pakiusap ni Noel na mukhang frustrated na. Lumayas ka. Huwag kang lalapit sa mag-ina mo. Galit na sabi ni Lola sa kanya. Nilapitan ni Lola si Noel upang itulak papalabas ng pintuan. Ngunit ayaw nitong sumunod. Nagpumilit si Lola na palabasin siya, ngunit tumahakbang lalo papasok si Noel. Lola, aalis na po si Tito Noe? Boses ni Janry. Sabay-sabay kami napalingon sa kanya. Mabilis na tinakbo ni Noel ang anak at paluhod na niyakap ito. Baby ko,
Gusto mo dito lang ako, hindi ba? Gusto mo ba maglaro ng makeup? Hindi na magagalit si Tito. Ani to sabay halik sa anak. Napailing na lang ako dahil si John Ray pa talagang naisip nitong gamitin para hindi siya mapaalis. Pumaliwala sa mukha ni John Ray. Talaga po? Hindi makapaniwalang tanong nito. Tumango si Noel sa anak. Oo naman, pwede mong make-upan si Manong Elma. Pang-uuto nito sa bata. Naningkit ang mga mata ni Lola Clarita sa ginawa ni Noel dahil pati naman anak ay ginawa nitong panangga. No, John Ray. Si Tito Noe ang mimikapan mo. Siguraduhin mo mas maganda siya kaysa sa nanay ha? Kapag binura ni Tito Noe yon, ibig sabihin hindi niya nagustuhan ang ginawa mo. Paghahamon ni Lola Clarita. Yay! Masayang-masaya si John Ray. Nalaki ang mga mata ni Noel dahil ngayon lang niya ma-realize kung anong katanganang pinasok niya. Masayang-masaya naman itong si John Ray at nagtatakbo sa toy box at muling hinanap ang makeup kit at lipstick. Naiwang nakaluhod sa sahig si Noel na nakatanga. Hindi ko mapigilang mapatawa. Buti nga sa'yo, bulong ko sa sarili ko. Napatingin naman si Noel sa akin at mukhang naintindihan ang tumatakbo sa aking isipan. Nakita ko na pailing na lang ito. Tinalikuran ko siya para bumalik sa kusina at ganado kong itinuloy ang pagkain. Ang kapal niyang sumbatan ako. Na parang ako pa tong nang iwan sa kanya. Alangan namang hintayin ko siya ay siya nga itong unang umalis. Bumalik ako dahil mas mahal kita. Bigla kong naalalang sinabi nito kanina. Bumalik nga kaya siya? Paano pala kung hindi ako umalis? Paano kung hinintay ko siya at bumalik din siya? Hindi ko ba talaga siya ipinaglaban? Kinutusan ko ang aking sarili. Anong mahal ang pinagsasabi niya sila pa nga ni Laika hanggang ngayon at may anak pa sila. Pangako Lola, hindi matatapos ang taon na ito na hindi kami na ikakasal. Sinungaling talaga. Napailing na lang ako nang makita kong mga pinggan sa lamesa. Hindi pa nila tinapos ang kinakain nila. Matapos kong linisin ang kusina ay bumalik ako sa sala. Malayo pa lang ay nakikita ko na kung gaano kasaya si John Ray dahil sa ginagawa niya sa kanyang ama. Hindi ko rin mapigilang matawa sa itsura ni Noel ngayon. Mukha siyang clown na ginahasa ng 3 kapre.